Good morning, I'm Angelo Castro III. Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you Sometimes think. we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Piston is staging a nationwide transport strike today in response to rising fuel prices. President Bongbong Marcos suspends the planned fare increases for public transport while assuring support measures for both commuters and transport workers. The House Committee on Justice has found 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte sufficient in grounds. Senator J.V. Ejercito said the ethics complaint against Senator Bato de la Rosa may be dismissed if the Senate rules are not amended to include a no work, no pay provision. First in the news, Transport Group Piston has launched a strike today protesting the continued spike in fuel prices. For the latest on the ground, we go live to mobile journalist Arles de los Santos. Arles, where are you right now at ano nangyayari? Angela at Diego, nandito nga tayo ngayon sa Welcome Rotonda dito sa Quezon City kung saan kasama ito doon sa nationwide transport strike, no? Key places na isasagawa ngayong araw ng grupong Piston at Bayan. Kaugnayan ng patuloy na pagsirit ng produktong petrolyo, yung presyo nito no, na patuloy ng araw na nakaapekto sa mga kapatid nating tsuper, hindi lamang yung mga jeepney driver, kundi maging yung mga TNVS, delivery riders at yung iba pang mga kahit yung mga pribadong motorista, no. Kasama nga sa kanilang kinukwestiyon ay yung biglaan daw na pagsuspindi nga no ni Pangulong Bongbong Marcos ng 1 peso na fare increase na kahapon nga inanunsyo ng Pangulo, no. Ayon sa kanila, tira nga raw insulto ito no sa kanila dahil hindi naman daw piso o dos lamang yung taas presyo ng petrolyo at patuloy pa nga itong madadagdagan at posible pang madagdagan sa paparating pang mga araw. No? Matatandaan natin nasa 15 pesos hanggang 20 pesos na yung itinaas ng kada litro ng petrolyo at sa paparating pang mga araw dahil nga nananatili na mainit ang sitwasyon at yung sigalot doon sa Middle East ay posible pang tumaas iyan. No? Ayon sa grupo ay yung ayuda daw ay hindi sapat na tugon no? Dahil alam naman daw natin na posible ngang makuha ito or maging susi para sa posibleng mga korupsyon at yung one-time na pagbibigay ng ayuda ay hindi raw no yung pangmatagalang solusyon at tugon dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dapat daw ay buwagin na yung oil deregulation law, maging yung tinatawag nga natin na VAT at excise taxes dahil sa pangmatagalan daw no hindi lang ito yung huling beses na tataas pa yung presyo ng petrolyo at maraming pagkakataon pa pwede mangyari ito. No? Kaya ang kanilang panawagan nga talagang aksyonan na ng pamahalaan ang problema ito. Ilan ang miyembro ng Piston at sa pag-iikot mo, kamusta naman ang sitwasyon ng mga commuters? Diego, actually kung nandito nga sa ngayon sa Quezon, welcome to Tonda sa Quezon City, no? Actually dito sa kabilang bahagi na ito ay nakita natin kanina na merong LGU provided na libreng sakay no papunta doon sa EDSA at sa Cubao kung saan ayon sa mga commuter talagang nararamdaman na raw nila no yung ilang minuto na haba ng kanilang paghihintay pero nauunawaan daw nila no dahil hindi lang naman daw yung mga tsuper yung naapektuhan dito sa taas presyo ng petrolyo kundi sila ring mga commuter no pero para sa kanila magtitiis muna sila at syempre suportado pa rin yung calls pero kailangan pa rin nga daw pumunta sa trabaho pero hindi lang syempre yung mga commuter pati yung mga estudyante no kaya yung ilang mga paaralan dito sa Maynila ay nag-shift na rin to online mode of learning at actually Angela at Diego kasama natin ngayon yung isa sa mga opisyal ng Piston no at pwede natin siyang matanong sa ilang mga bagay tungkol sa kanilang programa nga na isasagawa ngayong araw dahil yung nakikita ninyong tent dito sa ating likuran mamayang alas 4 ng hapon ay dito magtitipon-tipon ang lahat ng mga tsuper na nakiisa sa kanilang tigil pasada ngayong araw. Tatay Modi, hanggang anong oras po kayo ngayong araw at gaano po kahaba yung itatagal ng inyong programa? Ito nag-start tayo kaninang alas 4 ng umaga at hanggang mamayang gabi narito tayo sa Welcome Rotonda at sa ganap na 4 o'clock ng hapon ay magdadatingan dito yung iba't ibang galing sa iba't ibang masap area para magkaroon ng program at magkaroon ng press con para iulat yung naging sitwasyon sa iba't ibang area. Ano po yung inyong posisyon doon sa tila nga mas stricto talaga yung pamahalaan sa pagtataas ninyo ng pasahe kesa doon sa mga oil companies na parang sila po yung may hawak ng presyo dahil na rin sa oil deregulation to? Una ay kinukondem natin itong pagbawi ni Bongbong Marcos. Sa halagang piso na lang ay binawi pa. At ang sinasabi nga natin
bakit pag ordinaryong mga mamamayan, ordinaryong mga driver ang humihingi ng kaunti para madagdagan yung mas malaking yung madagdagan yung kanilang kararampot na kita ay binabawi ng gobyerno. Dapat hindi yung piso ang binawi ni Bongbong Marcos. Dapat ang binawi niya ay yung implementation ng matataas na mga buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng isa-stock at rambat at yung pagbasura dito sa old regulation law na kung saan ay halos 28 years na namamayagpag at 28 years na rin tayo pinapahirapan ng batas na ito. Dapat ito ang binawi ni Bongbong Marcos. Bukas po ba at sa weekend, tuloy po ba ang tigil pasada? Tuloy-tuloy ito at bukas ay magkakaroon tayo ng marcha rally na mag-umpisa rito sa Welcome Rotunda at tutungo tayo sa Pana ng Mindiola upang mariin nating i-rehistro yung ating panawagan na pagbasura nga dito sa old regulation law pagtanggal ng matataas na mga buwis sa produktong petrolyo. Maraming Arles. Oo, pwede Yes, ba Angela. kami magtanong kay Kamodi? Oo. Sure. Oo. May mga tanong daw po. Oo. Kapag ang schedule po sa DSWD na pamimigay ng kanilang ayuda ay magsimula na para po sa mga jeepney drivers, ito po ba ay tatanggapin ng grupong Piston? At sa atin ay sa biglang tingin ay makakatulong dahil yun ang mga 5,000 na ibibigay nila ay galing din naman sa buwis ng mga driver at mga operator at ng ating mamamayan, pero hindi ito yung makakapagpa-resolve doon sa usapin ng kasalukuyang kalagayan natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Na kung saan ay kung titingnan po natin, batay mismo sa datos na sinasabi ng Department of Energy ay hindi malayo na aabot tayo sa 120 per liters. Kaya itong 5,000 na sinasabi ng gobyerno, halos gagamitin lamang po namin sa isang araw at kalahati. Dahil kung kami ay nagkakarga ng 30 liters, ay aabot po yan ng 3,600 pesos. Kaya halos 1.5 days lamang naming may kukonsume itong 5,000. Kaya sa atin, ang panawagan nga po natin sa pamahalaan na dapat yung buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan na alam naman natin kulang at kapos din yung sahod ng ating mga manggagawa. Kapag tinanggal po na yung usapin almost ng 16 pesos per liter, ang katumbas po niyan ay pagbaba ng mga bilihin, pagbaba po yan kahit papaano ay makakasabay yung malit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Oho. Yung pong sinasabi po ng Pangulo maging ng LTFRB at DOTR na magkakaroon po ng ayuda para po sa inyo, sa mga PUV drivers, ay magkano po ba yung gusto po ninyo doon, ang inaasahan po ninyo na fuel subsidy? Yung sinasabi ng gobyerno ay magbibigay daw sila ng 5,000. At yun naman ang sinasabi din natin na kung kaya nila magbigay ng 5,000 sa isang sektor, bakit hindi sa buo? Na ibig sabihin po niyan, dapat ang galawin talaga ng gobyerno ay yung pagtanggal sa matataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi makinabang po yung ating mamamayan. Okay, so ilan po ba ang miyembro ng Piston at lahat po ba ito ay sumasali po ngayon sa inyong tigil pasada? Sa kabuuan po ay meron po tayong 70,000 sa buong bansa at dito sa NCR ay halos nasa 10,000 po yung ating mga membro. At siyempre ay marami din pong nagpaabot sa atin, labas sa ating kasapian na sila ay makikisa ngayong nagaganap na welga. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Okay. Salamat po, salamat sa inyo. Ingat po kayo. At syempre, maraming salamat din sa ating mobile journalist. Kay Arles de los Santos, live siya mula sa, Welcome Rotonda. Ang kasama niya po ay si Kamodi. Floranda. Oo, ng Piston. Ng chairman or presidente ng Piston. Alright, let's move on to the next. Now, let's check the situation right now in Baclaran, Parañaque. Okay, we have mobile journalist Francis Rivera on the ground. Francis, ano ang sitwasyon dyan? Yes, Angela and Jergo, ngayon medyo nagpapahinga muna yung mga kapatid nating tsuper na nagkilos protesta. Pero as early as 6 a.m. kanina, talagang nag-umpisa na nga sila sa kanilang programa. Yung ginagawa nilang panawagan, isa na nga dyan, yung pagtatanggal ng VAT or yung value-added tax sa mga presyo ng langis at ang excess tax, no? At mungkahi rin nila na medyo masakit daw para sa kanila yung tila pagsuspindi ng dagdag pasahe na piso para sa kanilang mga biyahe dahil ayon dito sa mga tsuper na nakausap natin kanina, halos wala nang araw silang naiuuwi
Kung dati umaabot ng 2,000, 1,500 to 2,500 yung nauuwi nila galing sa kanilang mga biyahe, no, mula dito sa Baclaran papuntang Divisoria, at makailang biyahe nga lang ay kaya nilang makuha yung 1,500 to 2,000. Pero ayon sa isang nakausap natin kahapon nga raw bago itong nagsagawa sila ng kilos protesta, bumiyahe siya ng limang biyahe, 500 lamang ang kanyang nakuha, at talagang majority daw nung mga kinita niya dito sa kanyang pamamasada napunta ng araw dito sa crudo na ngayon nga pumapalo na sa mahigit 100 piso kada litro. Yes, Francis, of course, gusto namin tanongin dyan, no? Kamusta na ang sitwasyon ng mga commuters natin? Pahirapan ba ang pagsakay o may nakikita pa naman na pumapasada? Yes, Diego. Actually, yung pwesto natin ngayon, ito yung isa sa mga parang terminal kung saan dito pumipila yung mga pasahero na babiyahe papuntang Maynila o papuntang North, no? Pero sa ngayon tigil pasada nga muna at medyo may kahirapan talaga na makahanap ng jeep, pero may ilan naman tayong nakita dito ng mga pumapasadang jeep din papuntang North, no, papuntang Maynila. At pero yung iba naman talagang kailangan muna maglakad doon banda malapit sa may EDSA para nga lang makasakay ng jeep papuntang Manila. All right. Thank you for your updates. That is our mobile journalist, Francis Rivera. President Bongbong Marcos has put a hold on fare hikes for public transport, promising relief measures for both commuters and transport workers. Here's the report. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng The increases were set to cover fares for jeepneys, city buses, airport taxis, and Transport Network Vehicle Services, or TNVS. Earlier, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board had already approved fare hikes for provisional buses to help the sector cope with rising oil prices. However, the President said there are alternative ways to support transport workers without passing the burden on to commuters. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. Commuters and motorists may also see some relief through discounted fares on MRT and LRT lines, as well as reduced toll fees on major expressways. Sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng bayan sa paggamit ng mga toll road. Despite these measures, LTFRB Chair Vigor Mendoza acknowledged that suspending the fare hike may disappoint transport operators, appealing for understanding and patience amid what he described as difficult and extraordinary times. Pero sana intindihin po nila, these are difficult times. These are not simple and ordinary times. At kita naman po nila yung effort ng ating government. It may not be enough, no? Pero lahat ng pwedeng ibigay sa stakeholders sa transport sector, yung mananakay nga, wala nga ayuda at subsidiya. We tried our best to help them na matawid natin itong problema ito. So adding this rally, sana gawin nilang tahimik, peaceful, at huwag lang nila guluhin yung ibang mananakay sa daan at yung ibang traffic flow, sana tuloy-tuloy lang. On Wednesday morning, just hours before he suspended the fare increases, President Marcos was asked whether he plans to use emergency powers to reduce levies. Oh, that depends. Marami, it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much by.
Meanwhile, in an interview with A Big Story, Piston National President Modi Floranda and Manibela Chairman Marvel Buena said government assistance for drivers remains insufficient. They urged the government to immediately suspend fuel taxes to ease the financial burden on public transport drivers. Ang tingin po natin ay hindi siya mariresolve doon sa pinagyayabang ng gobyerno na 5,000 na ibibigay nila sa mga pampublikong transportasyon sapagkat ito ay lalamunin lamang ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya sinasabi nga natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan ang hindi lamang ang transport sector, dapat tanggalin ng gobyerno yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Nakakatawa na yung ibibigay sa atin ay kapareho lamang nitong ibinigay na ayuda sa mga tricycle. Napakalaki ng konsumo namin kung ikumpara dun sa tricycle, pero yung ibibigay po na subsidy ay kaparehas lamang nitong mga tricycle. Talaga po ba ang pinag-aaralan po nila itong ibinibigay nilang subsidy sa atin at itong solusyon na sinasabi nila? Nearly 3 million Filipinos are now jobless as labor groups warn of a growing jobs crisis in the country. Joining us now from the Labor Education and Research Network, or LEARN, Benjamin Alvaro. Good morning and thanks for joining us today. Good morning and magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Yes, Benjamin, how concerning is the latest spike in unemployment with nearly 3 million Filipinos now jobless? Do you see this just seasonal or structural problem? Immediately, there are seasonal or there are temporary conditions, driving the surge in unemployment. But fundamentally, there are systemic problems why we cannot really resolve the decades-long problem of low quality jobs and insufficient jobs in the country. And base dito sa naging survey natin, ano dito yung merong which industry yung may kumbaga problematic pagdating sa employment? Well, if titingnan natin yung pinaka-recent na LFS, so mismong gobyerno na nagsabi, ang top 2 na tinamaan talaga ng massive job losses ay ang agricultural sector natin tsaka wholesale and retail, so this really points us to a really decades-long problem na matagal nang pinapanawagan ng mga labor organizations, ng mga union at ng mga manggagawa na kung gusto natin kasi ng kalidad na trabaho may dignidad, kung gusto nating optionalan talaga ang pag-migrate ng mga kababayan natin OFW, kailangan talaga natin ng matinong employment policy sa Pilipinas. So saan talaga tayo nagkaka-problema with terms of all of these problems sa employment? Is it the structure of how we look for people? Is it the skills that the people have? Kasi ang daming nagtuturuan kung ano yung problema . Yeah. So for us, at least for the trade unions, ang tingin namin, again, kailangan mo ng sound employment policy, hindi lang in terms of the skills, but also the quality of jobs and yung pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa. At sa amin, ang requirement for that kind of policy is also a clear industrial policy. Kasi nag-uusap tayo, gusto natin ng trabahong nakakabuhay, living wages, competitive, Pero ano yung industrial policy? Ano yung plano natin sa mga industriya at sa mga sektor ng ekonomiya para maging realidad itong mga pronouncements ng gobyerno? And for decades, yun ang wala po talaga sa radar ng ating mga planners, ng ating mga technocrats, because the attitude of the government in the last decades, and I am emphasizing sa nakaraan ng mga dekada, has been ibigay sa private sector ang usapin ng pagpaplano ng ekonomiya, direksyon ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. So pinaka-immediate yung unemployment rate na tumaas na nakita po natin dito ay isang signal na hindi rin kaya ng private sector mag-generate ng sapat na mga trabaho para sa ating mga kababayan. So to us, hindi lang naman yung responsibilidad ng private sector. May mas malaking tungkulin ang gobyerno in terms of economic direction setting, economic planning, and creating policies conducive to economic productivity. Hindi lang po yung mag-akit ng foreign investment, hindi lang po mag-attract ng isa pang panibagong partnership with the private sector.
And of course, with the current oil prices situation natin ngayon, yung crisis ngayon, are we assuming also na mas lalala itong job crisis na to in the future, in the coming days? Of course, no? Because yung pagtaas ng crudo ay hindi lang po siya tatama sa gasto, sa immediately, no, yung gastos ng gas para sa mga motorista po natin. Pero yung diesel halimbawa, hindi lang po siya middle class issue sa mga naka-SUV. Problema din po siya ng mga namamasada sa mga truck. Problema din po siya sa mga pagawaan natin at mga makina nila na gumagamit ng diesel. So, we don't expect na merong immediate resolution tong Iran war, no, tong crisis sa Middle East. So lalala, no, we expect na lalala yung pressure sa gastos ng bilihin, gastos ng transportation, at overall, no, tataas ang cost of living at tatamaan again ang mga manggagawa, at ramdam na po natin yan, no? Kaya I personally take exception dun sa repeated statements ng Malacanang, ng presidente at ng mga government officials natin na wala daw crisis. No, tingin lang po kayo sa mga gas stations every Monday ng gabi, no? At kita mo yung haba ng pila ng mga tao. Kung sa tingin man ng gobyerno walang crisis, ramdam ng mga Pilipino at motorista na may crisis. Hindi sila pipila ng matagal, they won't troop into to gas stations kung sa tingin nila everything is normal. We spoke yesterday to Senator Bam Aquino, and he was also pointing out na ang tatamaan rin dito yung mga small to medium enterprises and business owners, no? Pag tinamaan sila and this drags on for a long time, pwedeng magsara yung mga ibang businesses, no? So, what do you think will happen if this drags on for a long time? Do you see companies closing and jobs nawawalan trabaho, or do you see salaries being slashed? It's too early to say, and I think it would be very irresponsible din on our part to catastrophize, no? Pero I do believe na if the government just adopts a business as usual attitude, no? If magbabato lang sila ng subsidy dito, ayuda dyan, it will not resolve at lalala yung pressures sa working family, sa businesses, no? Posibleng mangyari yun, no? Pero depende yun ano bang gagawin ng gobyerno. Will the government be proactive, or will the government adopt again a business as usual approach, no? Hindi kasi sa tingin ko, and di pa naman to consensus among the trade unions, this is a slow burning crisis in the making, no? Kasi pataas ang presyo ng crudo, at meron yan indirect effect sa other economic sectors natin, and if magtagal yan for more than a month, no, well, baka next month iba na ang tono ng ating discussion. Right. Well, it's good that you mentioned that, because sabi nga nila, we cannot control the oil crisis, diba? But what we can control is how we respond to it. And of course, we're also seeing the situation nung underemployment, no? Meaning maraming may trabaho pero naghahanap pa, kulang pa. At what does this say about the quality of jobs here in our country? Very precarious, no? Very precarious. Again, ang advocacy ng labor movement in the Philippines has always been towards creating decent, regular, and dignified jobs. But you cannot create decent, regular, and dignified jobs, again, without sound economic planning, without a clear industrial policy. Kasi, for example, if the government identifies a specific sector na ito ang meron tayong competitive advantage compared to other countries, no, let's invest here in this sector, it follows, so ano kailangan natin to set this sector up? What are the resources na kailangan natin na pwede makultivate sa Pilipinas, na agriculture? Ano yung mga skills na kailangan natin i-develop among the workforce? Education, no? So walang ganong klaseng long-term developmental strategy kasi ang gobyerno natin. So lumalabas, flavor of the month, ano yung patok ng trabaho? It was nursing before, hanggang ngayon BPO siya. I don't know how long we can sustain that. Kumbaga parang market-driven growth, naka heavily focused. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Labor Education and Research Network, or LEARN, Benjamin Alvaro. Maraming salamat po. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News.
The House Committee on Justice has declared 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte sufficient in grounds. Here is the report. The chair declares the 3rd impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the motion. The 4th impeachment complaint is declared sufficient in grounds. No voting was needed in the committee after no member objected to the motion declaring the 3rd and 4th impeachment complaints against Vice President Sara Duterte sufficient in grounds. Deliberations then focused on the Vice President's response to the complaints, but according to the House Committee on Justice, she failed to directly address the allegations. Instead, her response centered on alleged violations of her right to due process and a motion to dismiss the complaints, which the committee said is not allowed under House rules on impeachment. Committee Chairperson Jervil Luistro insisted that only the Supreme Court can rule on questions of due process, adding that the Vice President was given the opportunity to respond. In my capacity as Justice Chair, I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process, but it was not substantially availed of. The House Committee on Justice also found a 3rd impeachment complaint filed by Sabalya et al. And endorsed by ML Party List Representative Laila de Lima sufficient in grounds. The 4th complaint, filed by attorney Nathaniel Cabrera and endorsed by lawmakers Benny Abante and Paulo Ortega, was also approved. Among the grounds for impeachment, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and the alleged misuse of over 612 million pesos in confidential and intelligence funds. The complaints also cite alleged threats against President Marcos, the First Lady, and former House Speaker Martin Romualdez, as well as questions on unexplained wealth and SALN violations. The proceedings were briefly interrupted after a lawmaker allied with the Duterte camp questioned the process. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Formal hearings are set to begin on March 25, with follow-up dates on April 14, 22, and 29. Joining us now is Manila 3rd District Representative Joel Chua, a member of the House Committee on Justice. Kong, thank you very much for joining us this morning. Morning. I think it's your Ay, first good morning time here. po at magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subay. First time ata ni First Kong, time yata ni First Kong time. here. Oo. Alright, Kong. Yeah, this is my first time, I think. Yeah. Alright, Kong, kasi well, it was an educational watch, yes, yung sa impeachment, because a lot of us were so used to sufficiency in form and substance, nagulat kami, meron palang grounds. Oo. No? So, could you explain to us yung logic behind yung sufficiency in grounds? Yeah, yung sufficiency in ground na titingnan kung pasok doon sa anim na binigay po ng ating saligang batas. So, dapat pasok yun sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Kung nawawala po kayo, yung graft and corruption. Yung wifi Hello? nyo, yung signal nyo po ata kung medyo mahina, choppy po. Hello? Kong, can you hear me? Do you hear me? Yeah, Yes, okay. better. Can Go ahead, you Kong. repeat that po? Yan. So dapat po lahat po ng grounds or lahat po ng mga grounds na sinasite po nila ipapasok doon sa anim na grounds na binibigay po ng ating Constitution, yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, yung graft and corruption, bribery, yung treason or other high crimes. So, kailangan yung mga grounds
na sinasite doon sa complaint ay pasok po doon. Okay, and what happens next? Kasi naka-schedule, may binigay na schedule na po si committee chair. Hearing, what do you call this? A hearing po ang mangyayari? Yes. Yeah, it's actually para mini trial. So the members will be given the opportunity to examine the evidence. Pwede rin po dito mag-direct examination or cross-examination. So it's just like a mini trial. Para at least, like for example, the case of Madriaga, po pwedeng we can determine, baka mamaya eventually tinatanggi niya yung mga nakasaad doon sa kanyang sinumpaang salaysay. So things like that. And other members can also make a motion. Like the one that Congressman Shell Jokno submitted, the petition, with respect to the submission of additional evidence, evidence from AMLA, from bank records, and the protection of Congress of the vital witness, si Madriaga. Yeah. To this point lang, Kong, ano pong i-determine dito sa hearing? Kasi may mga ibang nagtatanong, ano pa ba ang gagawin ng Senado? Parang redundant daw ang nangyayari. Parang you're determining kung ano yung evidence is good enough or strong enough. Pero di ba that's supposed to be determined in trial? Yeah, but dito kasi members lang ang mag-co-cross . So unlike in trial, they will be given the opportunity, the lawyer of the respondent, they will be given the opportunity to cross. But dito kasi syempre, bago mo isalang dun sa trial, of course you want the witness, no, to ascertain, baka mamaya eventually tinatanggi nila yung kanilang mga sinumpaang salaysay. So at least dito we will all be given to clarify, and to clarify also whatever is stated in their affidavit. Oo. And this is within, of course, para alam ng ating mga kababayan, this is within the rules of the Justice Committee in the House of Representatives, because some people are questioning na parang wala naman nung nakaraang impeachment at saka nung parang hindi din naman daw napansin during the impeachment kay former President Erap. The difference between the impeachment of former President Erap, the impeachment of former Chief Justice Corona, and the impeachment that we submitted last 19 Congress, lahat sila, yung second mode ang ginamit, which is yung by one-third vote ng Congress, diniretso sa Senado. Unlike ito pong impeachment that we are having right now, ito po yung first mode, which is yung referral po sa committee. Now, who made the rules? The rules are there. It is written in our impeachment rules. And ito naman na rules na ina-apply namin, the same rules that was written during the 19th Congress. It just so happened that it is only now that we are using the first mode, which is the referral to the Committee on Justice. Well, may usap-usapan po na baka daw po dumulog, no, ang kampo ng ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court, no? And we'll question again itong mga technicalities na ginagawa ng House of Representatives. What happens then po? Well, as long as there is no TRO issued by the Supreme Court, the hearing will proceed. Okay, so ang of course regarding dun po sa reply, no, ng kampo ni VP Sara, with caution, no, sinasabi pa rin po nila na they don't need to, kumbaga, parang mag-defend ng kanilang mga doon sa kaso na ipinupukol sa kanila, because the burden of proof lies dun sa nag-aakusa sa kanila. And sa kanilang kampo, through her lawyer, si Attorney Michael Powa, sinabi rin niya pagdating daw po dun sa disbursement ng allowance ng COA, although it's not yet final, ang nakalagay lang daw po doon ay hindi naman yung 100 plus na ipinupukol dun sa kanya sa impeachment case, but it was just only, or 125 million, it was only 73 million according daw po sa COA. Your reply on that? Well, that is their defense, but they should have written that
in their answer. 'Di ba? Kasi kami on the part of the Justice Committee, the only basis that we have to do, or the only thing that we need to do, is to determine the substance and form. Now, how do we determine the substance? Nako. Kong, sorry to cut you there. Medyo nawawala po kayo. Appears their defense, they can use it. Hello? Yeah, sorry po, Hello? nawala po kayo Can you hear ng me? bahagya doon. Pa-repeat na lang po yung sinabi po ninyo. Whatever defense that they want to raise, they can raise it when the trial proper comes in the Senate. Right, Kong, well, after itong hearing, no, pag nagbotohan na po yung Justice Committee, what will happen to the two complaints? Magko-consolidate or maglalaglag po kayo ng isa? Well, we have yet to decide on that. Alright. Okay. Oh, isa rin po sa mga, of course, tinatanong po nila or sinasabi din po nung kabilang kampo is yung parang sabpina po ninyo, ipapasabpina yung ibang evidence, yung especially yung AMLAC, no, yung kanya mga SAL. And of course, kino-question po nila yung year, no, yung inclusion of the date, no, since 2007 daw. Mayor pa naman daw po siya at that time. What is the wisdom behind it? Well, if the rise pag makikita mo yung from the time that she was elected as mayor, ganitong amount yung kanyang dineclare, and then naging suddenly naging vice president siya, yung disparity masyadong malayo. So I think that is very logical, no? How does she explain that? Well, of course, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Manila 3rd District Representative Joel Chua. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Sayang medyo maano kasi yung signal signal so it's so hard to talk. nagkakaroon ng problema sa palitan. But for now, don't go away. We're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. House Speaker Boji D urges DBM to act on fund releases amid debates on key legislation and anti-political dynasty bill. Mobile journalist Arles de los Santos has the report. Sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. In his closing speech before the Congress adjourned for the Lenten break, House Speaker Faustino Bojidi III blatantly called out the Department of Budget and Management, or DBM, to take action after supposed delays in releasing funds. This comes 2 days after House Deputy Speaker Ronnie Puno expressed dissatisfaction towards Speaker D's leadership, citing lack of action as the DBM has not downloaded nor released funds for social service programs and infrastructure projects in various congressional districts in the country. But Speaker D, on his speech, argued that the Congress has done its part by passing laws and budgets for stalling vital public services. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. Ang serbisyo ay mahalaga at mararamdaman lamang kung ito'y napaparating sa tamang oras. They clarified that his remarks were meant to push for better coordination within the government and not as critics. On the same speech, the House Speaker also touted the passage of 17 out of 52 priority measures identified by the Legislative Executive Development Advisory Council, or LEDAC, amid mounting economic and global challenges. That includes House Bill 8418, which gives President Marcos Jr. power to either suspend or reduce fuel excise taxes. Before the House goes on session break, the House continued its plenary debates on the historic progress of the anti-political dynasty bill, with critics calling it budol or scam. One of the interpollators is Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, who raised concerns over alleged legalization of political dynasty.
dahil dun sa tatakda natin na kada level pwede ang isa, tila po ba nag-institutionalize pa tayo ng political dynasties? Imbis na i-prohibit ito, no? Imbis na pagbawalan, ginawa pa nating legalize yung sistema. But House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonte Adyong has once again insisted that there is no legal definition of anti-political dynasty yet. So hindi po natin nililegalize ang anti-political dynasty. That's a misnomer. That's a wrong way of interpreting it and the way of expressing it. But there's no point of saying that because there is no political dynasty as of yet. No legal definition of political dynasty, Mr. Speaker. And we're defining it now. The House of Representatives is set to resume plenary debates on the anti-political dynasty bill once session resumes on May 4 at 3 p.m. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. An ethics complaint against Senator Bato de la Rosa over his prolonged Senate absence may be dismissed unless current rules are amended. Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito said the case cannot proceed without clear provisions in the rules, particularly regarding the no work, no pay policy. He emphasized that the issue is not about protecting De La Rosa, but about gaps in existing rules covering extended absences. Calls are mounting to withhold De La Rosa's salary after over 4 months of absence from the Senate. And for more updates over at the Senate, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, what's the latest? Angela, Diego, good morning. So far ngayon dito sa Senado, naka-session break na kasi. Pero ibig sabihin naman yan, meron pa rin committee hearings kung kakailanganin na schedule. Pero for today, puro technical working groups pa lang ang naka-schedule for next week. Inaantabayanan pa natin to. And natanong natin si Senate President Tito Sotto kung may mga senador na bang nagpaalam sa kanya na magbabakasyon or mag-a-abroad. Ang sabi dito ni SP, itong mga senador kailangan lang daw magpaalam sa Senate President kung for official businesses yung magiging trips abroad. Pero either way, hindi naman daw everything else or anything else besides sa official business, hindi naman na raw kailangan ipaalam. Pero so far, wala pa naman daw nagpapaalam kay SP tungkol dyan. At yun nga, isa sa inaabangan natin, sabi naman kasi ni Ethics Committee Chairman, Senator J.V. Ejercito, baka nga dahil yung ilang mga miyembro ng committee, baka nagbabakasyon or may ibang inaasikaso. During this time, kailangan mo na nilang alamin yung magiging schedule na flexible para sa mga miyembro ng committee para isa lang na isa-isa yung mga ethics complaint na nakabinbin dito. Kasi so far, yung sa alam natin na around 6 ngayon, ang sabi 9 ethics complaints daw ang naghihintay sa kanila at yung ilan sa complaints daw na to ay involving senators from the 19th and the 20th Congress. Kaya marami silang sasalain at titingnan muna raw nila kung may sufficiency, parang impeachment din, parang kung meron siyang sufficiency in form and substance, kung nasunod ba nito yung formal process ng filing ng ethics complaint at kung may batayan daw ba ito or parang frivolent lang na ethics complaint. Mm-hmm. And other than that, kamusta naman yung iba pang mga pinag-uusapan dyan sa Senate like yung oil deregulation law? It is being discussed in the Senate at sabi nga nila matapang itong si Senator Tito Sotto dahil mukhang mababangga dito ang mga big oil companies kapag nangyari. Oh, Angela, sabi pa nga ni SP tungkol dyan. Dati may mga questions daw sila dito sa oil deregulation law. Pero ngayon, it's about time na ibalik na raw yung regulation power sa gobyerno. Kasi ang problema nila dito, hindi nila alam kung magkano ba nakukuha ng oil companies yung oil supply nila, kung na-overprice ba nila ito, kung meron daw bang namimihasa. So it's important ngayon. Ang calls kasi ng mga senador dito, maging si Finance Chairman, Senator Sherwin Gatchalian, dapat matignan, makompute daw ng Department of Energy yung supply, kung magkano ba nakuha ito, ngayon ba nakuha, dati ba nakuha, yung presyo ba mahal na or mababa kumpara dati, so overpricing yung nangyayari. Ito yung mga nakikita nilang way na kahit hindi naman ngayon, kumbaga dahil na lang din ito sa girian sa Middle East, baka mas maganda na raw na tignan na kung maaaring mapagpawalang bisa na. Kaya yun yung final ni Senate President Tito Sotto para nga ma-repeal na itong Oil Deregulation Act. At mabalik na from the oil companies to the government yung regulation, especially sa pump prices o presyo ng mga produktong petrolyo. Alright, thank you so much for your time. That was our mobile journalist, Merimon Reyes, reporting live from the Senate. With temperatures and electricity costs on the rise, experts offer simple tips for households to cut power use this summer. Full details in this report by Mobile Journal, Daniel Dayaw.
From holidays to higher energy prices this month, an expert shares simple ways to cut down power use at home. Summer is almost here, and with temperatures rising, Filipinos are feeling the pressure as utility bills continue to climb. Mahati yung budget, mas lalaki pa. Concern kami kasi tatlo yung anak ko, ilang electric pa yung gumagana. Sa halip na okay na yung baon nila sa araw-araw, yung pagkain namin, madadagdagan pa ng bagong pag-a-adjust sa mga gastusin, lalo yung LPG, kuryente. The same concern is shared by Rachel, whose family relies on air conditioning. Sa amin yung aircon talaga kasi sobrang lakas talaga niya sa konsumo ng kuryente. Kung kayang tiisin din. Pero kung hindi naman, syempre, para rin sa mga bata kasi kawawa rin mga bata lalo na kapag mainit. But even with these challenges, an electrical engineer highlights how saving power doesn't have to be complicated, as maximizing natural light during the day can help reduce electricity use. Yung mga pagtitipid ay pwede natin gawin in the most practical way. Katulad nga nitong nasa background ko. I'm using the sunlight as reference. Napaka-basic niyan pero pinaka-helpful way. For cooling, using electric fans alongside air conditioners helps spread cool air, allowing for lower setting and shorter time usage. So yung sa gabi, pag-shower kahit 10 to 15 minutes at kapag cool down na yung body natin. Yung settings nung aircon and syempre nung electric fan natin, hindi natin ganong kailangan taasan kasi medyo cool down na tayo eh. Yung room mo. And for households that regularly do laundry, he recommends use natural heat to dry clothes and avoid overloading the washing machine. Sa mga nanay, yan, na mga mahilig mag-washing sa umaga, 'di ba? Mostly ng washing ngayon may mga dryer na. Instead na gamitin pa natin yung mga dryer machines natin, pwede natin gamitin yung natural heat, no? Isampay na lang natin and an hour or two, sure naman na matutuyo yan. In the end, he emphasized one simple but effective habit: unplug. These tips are also encouraged by Meralco, reminding the public to adapt energy-efficient habits like using natural light and proper room ventilation, unplugging unused devices at night, and keeping appliances like fans and air cons well-maintained to help reduce power use at home. With the hot season approaching, experts say smart and efficient habits go a long way in keeping bills down. Kapatid Mobile Journal, Daniel Dayaw, we are One News. Now, how are Filipinos redefining what it means to live a healthy life? A new study looks into changing health habits from physical well-being to financial preparedness. Mobile Journal Ray Vicente reports. AIA Philippines presented its 2026 Rethink Healthy study that tackles redefining health behaviors. Fit, strong, and ready for a healthy year. The AIA Philippines unveils their 2026 Rethink Healthy study on Wednesday, March 18, showing key insights on what shape Filipinos' health choices. Through a mixed method approach, AIA conducted a study on redefining health amid physical, mental, and financial factors of an individual. Over 800 Filipinos cutting across different regions, cutting across genders. First, Filipinos are moving from the traditional bahala na mindset into a much more proactive handa na mindset. Second, it's that the family is quite a strong influence in terms of the health journey. And finally, across the generations, Filipinos are taking steps to be more proactive about health, to stay healthy and financially independent longer so that they can be secure and confident through the rest of their lives. Findings show that Filipinos do not just rely on physical health, but as well all aspects of a fit life. This is deeply resonated with their preparedness to both present and future plans as a way to cope healthy with changes. Striking a balance between the needs of today and preparing for the future. And what we found is that 56% of our responders are beginning to set money aside for the future. It really shows that we are trying to cope and balance better the need to take care of the challenges of today while preparing for the future. And as a country known to be family-oriented, AIA Philippines shows how family shape one's health choices. 62% of the Filipinos we spoke with told us that their health attitudes and
their health choices are actually shaped by their family. 59% say their spending habits mirror their family spending habits. 71% say their family relationships will have an impact on their mental well-being. The habits that we grow up with shape the decisions and how we make decisions every day. More than the numbers, AIA Philippines reminded that healthy choices start with daily habits. The organization aimed to support Filipinos in their transformation towards a healthier lifestyle. Kapatid Ray Vicente, we are One News. National University and Far Eastern University shine on the court, with NU edging out UP in 5 sets and FEU sweeping UE. Mobile journalist Denise Valdesancho has the report. National University found its way back, outlasting the University of the Philippines in a 5-set thriller. 24-26, 25-17, 21-25, 25-18, 15-8 at the Smart Araneta Coliseum. The Lady Bulldogs turned to first-year standout Sam Cantada, who took control and delivered a career-high 32 points, along with 13 excellent digs and 18 receptions. Cantada, who earlier exited their last match against UP due to a shin injury, made sure to make up for lost time, powering NU to a 6-2 record. Meanwhile, Far Eastern University did not miss a beat, despite the absence of team captain Jers Petalio. The Lady Tamaraw swept the University of the East 25-11, 25-15, 25-22 to bounce back from a tough loss against UST. Against UE, syempre kailangan namin mag-ready in a matter na wala nga si Jers. But we're hoping, di ba? We're hoping doon sa mga adjustments namin na gagawin, makapag-contribute yung lahat. Petalio remained sidelined due to a right shoulder injury, but Fido Bacanque stepped up with 14 points, while Jazz Eliarina added 11. Over in the 2026 Spikers Turf Open Conference, Crisscross continued its dominance, sweeping AEP Cab Stars 25-12, 25-14, 25-13 at the Phil Oil Center. The win marks their 8th straight victory, with Jude Garcia and Noah Campton leading the way with 12 points each. Savoj also bounced back in style, cruising past 3B in straight sets, 25-8, 25-13, 25-13. The Spin Doctors needed just 55 minutes to secure the win, punching their ticket to the semifinals and improving to a 5-2 record. JP Bogawan and Joven de la Vega finished with 10 points each for Savoj. Kapatid Denise Valdesancho, we are One News. And for our quote of the day, you don't have to be big to be powerful. Coffee beans prove that every morning. That wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzad Castro. I'm Angelo Castro III. Kapatid, we are One News. All sides, all the time.